Oh my God! I mean, ano ko, sobrang cute kaya nitong binili ko. May cheeks and I don't get the hype, pero ngayon... Oo na. Alam namin, mahal yan. Salamat sa mga katulad mo, ha. Maraming kumita dyan last year. Lalo na itong Pasko. Teka, ano ba yan? Tunay ba yung laruan mo? Peke yata yan. Ano ba problema niyo? Bakit KJ mo, ha? I-check ko yan kung totoo yan. Sige. Well, dahil nagtatanong ka, online ko to binili. Gusto mo ba? Yes, it's a replica. Pero kahit na, ha, marami akong ginastos dito. I mean, tingnan mo, oh, sino bang hindi mababaliw mag-collect ng ganito? Girl, mas nakakabaliw yung online seller ng mga anik-anik na yan kasi siya, nabudol siya. O di ayun, stress na stress ngayon. Kaya mag-ingat ka sa mga ganyan. Ha? Wait lang. Wait lang, paano nangyaring nabudol ka sa anik-anik? Well, to begin with, online seller kasi siya ng mga plushie toy na yan. Oh. Kaya nung nauso, bumili siya ng 500,000 pesos na mga yan. Pero yun, no? Yes, and ang bag sa isang supplier Parang na pinanlaro. hindi ko nga mag-gets kasi ilang beses naman na sila nagka-transactions and successful deals. So, Ay, nako. bigla siya skinam. Ay, nako. Kaya Alam ko na mag-ingat ka. kasunod niyan. Wala dumating na anik-anik, no? Oh, ibig yung sabihin, pati yung supplier nawala din? Right. Correct. Kaya ang malaking tanong niya is, Meron po ba siyang habol sa nang budol sa kanya ng Oo, anik-anik? Tito Boy, what do we think? Tito Boy. dapat meron. Sugod. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Narito po tayo sa Payong Kapatid at ang hihingi po ng payo, narito po si Faye. Faye, welcome to the program. Hello Ate po. Pia, Kuya Alan. Yeah. Welcome. Hello po, Faye, let me Kuya Alan. start out by welcoming you and just honoring you and people like you. Actually, like Ate, I just want to say na if more people really look at small business, the Entrepreneurship. entrepreneurs, will be better off talaga as a country. Well said. Yes po. So let me start out by honoring that. But unfortunately, you're here not to push for your business or share your ups in sa being business person. Kung hindi, nagka-problema ka. No? Yes po. Tama po, Kuya Alan. So this started October 21st. May nag-message po sa akin. Most likely po nakita niya po yung post ko sa mga group page where Pop Mart's items and Lila Nomi's toys are being sold. So nag-post kasi ako doon, I'm looking for a supplier. Nag-message po siya, October 21. And at that time, you were selling na kasi, no? Opo, At pero... malakas talaga, aside from going to Christmas, malakas talaga yung mga collectibles and pop art. Yes po, malakas po talaga nun eh. So, syempre, as someone po na kailangan po, virtual lang muna or sa bahay lang ako mag-business, greenab ko pa yung opportunity. So, nung nag-message po siya, syempre po ako, alam ko naman na marami po talagang medyo mga hindi legit or scammers sa online. So, nag-search din po ako. Chinag ko po muna yung credibility niya online. And I saw a lot of transactions na successful. So, tas sobra pong baba compare sa iba yung prices niya. So, ayun, nag-order po ako first, I think 7. Seven. 7 sets po ng, okay. it's called Lila. Not in-endorse, pero meron din po ito si Marian Rivera. Sa kanya po nag-start yung trend. Ano ito, yung mga toys? Opo, yung maliliit po. Na Lila toy. muna. Lila Okay. po. Tama naman, maganda quality, original naman Everything yung is dumating good. sa'yo. Sobrang bait niya din kausap. And actually po, nadagdagan pa yun. Umabot kami ng 6 digits na successful po talaga. And actually, my mom just passed away last September 25. So, andun pa din yung... Sorry to hear that. So, nagdadasal pa ako sa nanay ko na, Ma, thank you kasi binigyan mo ako ng someone na maybe ito yung tao na makakatulong sa akin. Hindi lang para kumita, but also para somehow ma-distract ako. Kasi mag-isa lang din po ako, kami lang ni Mama. Tapos, naging okay po talaga yung relationship namin. Hindi lang siya supplier ko, hindi lang niya ako buyer. As in, talagang parang friends na kami. Lahat ng ups and downs ko sa buhay ko nito niya, siya din. So, parang gumaan yung loob ko. Tapos, eto na po, dumating na yung nagpa-pre-order siya sa akin October 31, and then November 3, and then November 11 dapat. Lahat nun, umabot sa 500
something thousand. So nag-pre-order ka, which means you place your order and you paid, and did you Yes. pay in full? Yes po. Okay. Because as per her, yung supplier niya does Nagde-demand din ng full Yes, payment. opo. Oh. So ako po, since Ano nagtiwala... to? Yung mga ano pa rin? Mga Yes, Lila toys and pa rin? Nomi. Yes, Lila. everything toys po talaga. Tapos sabi po niya, syempre expect delay, sis, kasi nagsunod-sunod yung bagyo nung end of October. Tapos November 1, November 2 holiday. So ako, I understand, kasi hindi naman po ako first-time seller. Umabot na ng November 5, 6, sabi ko, sis, nagagalit na din po yung mga buyers ko. Ano po kayang dapat natin gawin? Sabi niya, gagawin ko ng paraan kasi na-delay lang talaga dun sa supplier niya. And then, na-appreciate ko din po siya because ang ginawa niya, gumawa siya ng paraan daw na to look for other suppliers who can lend her items para muna ipangpauna sa akin. Ipangpauna sa mga buyers kung galit na po. So, from 544, I think, thousand, naging 466,200 na lang siya. Less than 100,000. So, syempre, andun na naman po yung, thank you, sis, sobrang na-appreciate Because kita. nagbigay siya ng ibang Advance product. siya. Yes po. Humiram siya sa mga iba daw na seller. November, third week na, 17, 18, wala pa rin pong updates. Hanggang sa nangako po siya. Promise, November 13, lalabas na yung mga stocks. Kung hindi man ako mismo gagawa, na i-refund kita. So, nagtiwala po ako ulit. Come November 28, sinachat ko na siya, sis, ano na? So, parang, mas naginala po ako. Diyos ko, Lord, sabi ko, parang niloloko na ata ako nito. Pero I have to really try to be optimistic pa. So walang nangyari sa November 30? Wala po. So, pangako ng pangako hanggang may nag-post na po sa kanya sa Facebook. So, yung nag-post sa kanya sa Facebook is a supplier of those toys. Pagkakita ko po ng mga post na yun, may nagsabi na meron na siyang na-scam worth almost 1 million last year. Tapos yung iba, same case ko, na may mga pending transaction paid but was not delivered yung items. Tapos po, just recently po, nagsabi siya, sinabi ko na po kasi sa kanya na kung on-hand na yung item sa supplier, willing na akong tanggapin yun kesa naman refund na hindi ko alam kung kailan. Tapos sabi niya, on-hand na nga daw sa supplier niya. Pero every time na nag-i-insist akong kunin yun, hindi na po siya nagre-reply. Basta yun po yung tanong ko sa kanya or yung chat or text ko sa kanya, hindi na po siya nagre-reply. Tapos, mas na ano na po yung kutob ko na iba na po yung nangyayari. Nung may nakausap ako na December 1 daw, nag-order din po sa kanya ng almost 400,000 worth of items pero hindi niya din po na-deliver yung items. And nangangako din po siya lagi, same case sa akin, na merong pagkukuhanan, i-refund yun. Pero wala pong nangyari. And bukod doon, marami na din pong mga tao na nag-message din po sa mga ibang buyers ko na wag na magtiwala kasi ang ginagawa lang niyan is pinapahaba niya lang talaga yung waiting time mo. Pero at the end, hindi na po talaga niya mababalik. Your situation is, again, salamat kasi ang daming matututo dito sa, sabi mo nga, ang isi-share mo, sabi ni Alan, sadly, hindi mo isi-share yung positive experiences. But you know what? I don't think there's any businessman, entrepreneur, businesswoman na hindi rin naman naka-experience ng downside ng pagninegosyo. So, this is part of it, no? The reality now with online selling kasi is meron at merong exposed. So, it's either nag-advance ka ng pera, so ikaw ang exposed, nag-aantay ka ng goods, o kabaliktaran, yung isa naman, yung seller naman ang nag-advance ng products at nag-aantay ng kabayaran, di ba? That's the thing. When you go into business, may mga risk, no? So the number one protection that we can remind you to do for yourself is nakadocument yan. So kung nag-advance ka man sa kanya ng pera, sana may maiksing kasulatan na ito na ang 400,000 or nag-umpisa yung 500, advance payment ito sa ganitong products. At least makakabol mo. Yung options mo, ililitanya ko lang yan, no? Pwede kang pumunta sa DTI kung saan isusumbong mo siya para wala nang ibang maloko na katulad niya. Bahala siya magpaliwanag because on your end, you've done everything to give her a chance to deliver yung products. Okay. And then the next is really for you to file a case. It can be a civil case only, small claims court, or it can be a
criminal case estafa. Kasi ang estafa is yung may kasamang panloloko. So yung pagbigay mo sa kanya ng pera, yung pera na yon dapat ginamit niya para ipangbili niya ng products na i-deliver niya sa'yo. O nasan? Wala. It's either ginamit niya sa ibang bagay, hindi ko alam. So, pwedeng ilaban na estafa yan. And that's a criminal case. You don't even need a lawyer. You can go to a fiscal and the fiscal will help you file that case. Tapos, may option ka pa to file it as a cybercrime and mas mataas yung penalty. So, yan ang options mo. Of course, we can help you. I really recommend yung ganito na kalala. Idalhin na to sa kasuhan na talaga. Ako doon ako mag-take off sa sinabi ni ate na pwedeng civil, pwedeng criminal. No? So para lang doon sa, both sa iyo, Faye, sa mga people who are either starting magnegosyo, and everyone in terms of transactions na may pera or meron, may value yung pinag-uusapan. No? Kasi pagka commercial, yung dealings mo, tapos good faith naman, di ba? So, yan, pwede yung sinabi ni ate, kung below a certain amount, small claims, 1 million below. Magka-barangay kayo, pwede nga sa barangay, mediation. So, ang tricky part is, kailan ba to magiging criminal? Sa law, ang pinaparusahan, yung pangloloko. Di ba? So, sa estafa, may pangloloko. So, when do you know? So, like, personally sa akin, as a lawyer, when I'm asked, I listen at the circumstance. All the signs, kinuha yung pera, iba-iba yung sagot. Yeah, yung iba-iba yung sagot ako, So anyway, I would say, personally, I'd be comfortable saying, alam mo, filean mo, tapos dun na siya magpaliwanag. So, by you coming forward, I don't know how much this will help you. I hope we can really help you, but it's helping others. So yung idadagdag ko lang, no, at least take the first step. Kasi yung first step, demand letter eh. Kahit saan ka naman pumunta doon, whether it's DTI or civil case or criminal case, i-demand letter mo pa rin yun. Kasi meron din namang tao na natatakot or nakokonsensya when they see that that process is already starting. In connection with sinabi ni ate, minsan ang sumusulat na rin ng demand letter, lawyer. Kasi di ba sabi niya, it's also a message eh. And that's why, Kuya Boy, maraming lawyers pag nagsulat, nakalagay sa ilalim na my client will be constrained, di ba, to take legal action. So, it's not a threat na illegal o masama. It's just a factual saying na sinisingil ka na namin, kung hindi, magdidemanda na kami. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you so much po. Sobrang thankful din po ako aside sa fact na naliwanagan ako legally, somehow emotionally din po. And of course, sa help na mabibigay niyo din po. So far, sobrang thank you din kasi finally po, noon kasing nagpapatreatment si Mama, hindi po siya nakakatulog. So, most of the time pag weekend, laging sasabihin niya sa akin, huwag mo muna papatayin kasi manunod pa ako nung show nila. Senator Alan, Pia, and Kuya Tol. Hindi niya po alam yung exact title, pero lagi niya lang sinasabi. Yung alam mo na yon. So parang, honestly po medyo nawalan ako ng pag-asa the past few days. Tapos biglang may tumawag po sa akin. Sabi nila, they're from CIA nga po. Tapos parang una pumasok sa akin, baka way to ni Mama to help me. So thank you po. Thank you po. Maraming salamat. Maraming salamat. Huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang... Sinamahan ng Cayetano in Action Team si Faye sa bahay ni Jessica, ang supplier ng mga plushie toys kung saan umorder si Faye noong nakaraang taon. Humarap ang asawa ni Jessica sa team at pumayag na magkausap sina Faye at Jessica ng masinsinan. Sa isang coffee shop, gumawa ng kasunduan ng dalawa kung paano makakapagbayad si Jessica ng staggered amount hanggang sa mabuo niya ang perang ibinigay ni Faye para sa mga order na hindi niya na-deliver. Ang kasunduang ito ay formal na ipapanotaryo para may katibayan si Faye sa mga pangakong bayad ni Jessica. Kung sakali hindi niya masunod yung kasunduan namin, na pinirmahan niya, nilagdaan niya mismo, is syempre magagamit ko to laban sa kanya. Pero sobrang thankful din po ako sa Cayetano in Action with Boy Abunda kasi po naging way yon
hindi lang para magharap kami, way yun para makakuha rin ako ng somehow, if in any case, ebidensya na magagamit ko